Ito yung ating solar panel. Ang capacity nito ay 100 watts. So dito nanggagaling ang ating kuryente o yung power galing sa sikat ng araw papunta sa controller. So ayan, ito yung tinatawag natin controller. Sa controller makikita mo dyan yung gauge, yung battery display. Ayan ang battery display. So yun siya ay nasa 75% out of 100. So ibig sabihin, yung capacity ng battery ay tatagal siya ng halos 8 to 10 hours. Yan. So yan ang wire niya. Papunta dito sa baba. Ayun, makita kayong switch. So dito sa baba, yan yung ating battery. Yung battery nito ay meron siyang capacity na 6 SM. So yan. Then, so since battery siya, naka line to line siya connection. So this is negative. So naka cover siya, then yung positive. So kailangan yan, dapat yung dalawa na ito naka-cover yan kasi sila ay direct current. Kasi once na pag wala siyang cover at mahulugan siya ng metal, automatic siya naman guys spark. So ang tendency, masisira yung battery mo, then pati yung appliances masisira yan. So kaya itong ginawa ko, naka-cover siya yung isa, yung negative, para at least mahulugan man siya ng metal, hindi siya mag-spark. Ayan. Then, so yan. So dito nakakunik lahat yung sa solar, sa inverter, din yung sa TV naman ay nakadirect na rin dito. Mayroong TV dyan. Din yung sa kanyang, sa GSAT, ang tawag dito? Sa satellite. Mayroon dyan nakalagay yung lahat dyan. So, para hindi na siya i-clip-clip ng madalas, so, kapag gagamitin ay ginawa ko siya ng paraan, kaya siya ay naka-switch na lang. So once na pinindot mo yung switch, dito na siya, magpapangsyon na yan lahat. So ito yung kanyang switch niya. So once ito pinindot mo yan, automatic mag-power yung TV. So try natin i-turn on. O ita-turn on para makita natin kung gumana yung TV. Ayan, sige. So yan, nakita natin, nag-power on na siya, nag-read na yung kanyang ilaw. Ibig sabihin meron siyang power, pwede na siyang gamitin. Ayan yung ating satellite at yung ating TV. Nasa 14 inches. So ayan, kina-power on na ni Carla yung TV. So ayan, nakita ninyo nagpo-function siya. Then kasabay din yung pag-power on sa GSAT or sa satellite TV. Ayan. Ayan. So, okay. Ito naman yung tinatawag na inverter. So, yung capacity nito ay 500 watts. Since meron tayong TV, 14 inches, then yung satellite, then yung dito ay meron din tayong printer. Dalawa yan. Ayan. Okay, dalawang printer. At isang laptop computer. So, ayan. So, ngayon, papaganahin natin ito sa pamamagitan ng inverter kasi yung kanilang kuryente ay alternate current. Gagamit tayo ng inverter, ito yun, 500 watts, so kaya niya yan. So ito turn on na natin yung ating inverter para magamit natin yung printer at saka yung laptop. As you can see, nag color green siya, ibig sabihin enough yung kanyang power na isusupply sa ating printer at saka sa ating laptop. Ayan. Sige. Ayan, ipa-power on na yung ating printer. Ayan, nag-color green. Ibig sabihin, pwede ka nang mag-xerox. Photocopy. Ayan, so can see siya ay gumagana.
turn off. See, open niya po. So ayan, naka-power on ang laptop. Ayan. So try natin kung kaya ng ating battery. So as you can see, makikita rin natin na nag-work yung ating laptop. So ibig sabihin, kaya siya. Okay, so ayan. So ito yung ating ilaw, 9 volts. Yan ay naka-direct sa battery. So direct current, hindi na siya dumadaan dun sa inverter na alternate current.